Araw-araw, daan-daang libong Pilipino ang sumasakay sa LRT at MRT. Para sa karamihan, isa lamang itong mabilis na paraan upang makarating sa trabaho, paaralan o tahanan. Ngunit kapag lumalim na ang gabi, humupa na ang dagsa ng mga pasahero at nagsimula ng magsara ang mga estasyon, may mga kwento namang muling nabubuhay. Hindi ito mga kwentong opisyal na kinumpirma ng mga otoridad. Hindi rin ito mga pangyayaring napatunayan ng siyensya. Ang mga ito ay mga urban legend, mga salaysay na paulit-ulit na ikinukuwento ng ilang empleyado, maintenance personnel, security guard at maging ng ilang pasahero sa loob ng maraming taon. Ang tanong, bakit halos pare-pareho ang ilang detalye ng kanilang mga kwento? Ngayong gabi, samahan ninyo akong tuklasin ang ilan sa mga pinakakilalang urban legends ng LRT at MRT. At sa dulo, kayo na ang humusga kung alin ang maaaring nagkataon lamang at alin ang nananatiling misteryo. Kapag alas 12 na ng hating gabi, halos wala ng tren na bumibiyahe. Tahimik na ang mga riles. Ang dating maingay na estasyon ay napapalitan ng ugong ng hangin at mahinang tunog ng bakal na tila lumalamig matapos ang maghapong operasyon. Ayon sa ilang dating empleyado na nagbahagi ng kanilang karanasan sa iba't ibang panayam at online forums, ito ang mga oras na kakaiba ang pakiramdam sa ilang bahagi ng mga estasyon. Hindi dahil may nakita silang multo, kundi dahil sa kakaibang katahimikan. May isang maintenance worker na nagsabing habang sinusuri niya ang riles isang gabi, malinaw niyang narinig ang tunog ng paparating na tren, lalong lumakas ang ingay, parang ilang segundo na lamang at daraan na ito. Ngunit nang tumingin siya sa unahan ng riles, walang ilaw, walang tren. Ayon sa kanya, ilang beses na raw itong nangyari sa iba't ibang gabi. Hindi niya ito itinuring na paranormal. Sa halip, iniisip niyang maaaring epekto lamang ito ng tunog na nagmumula sa malalayong bahagi ng linya, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang karanasang iyon. Isa namang security guard ang nagkuwento ng isang pangyayaring hindi niya inaasahang mararanasan. Habang nagsasara sila ng estasyon, napansin niyang may isang babae sa dulo ng platform. Nakatayo lamang ito, tahimik. Akala niya ay may nahuling pasahero. Lumapit siya upang sabihing sarado na ang estasyon, ngunit pagdating niya, wala ng tao. Wala ring ibang labasan sa bahaging iyon. Muli niyang sinuri ang CCTV, may ilang segundo raw na makikitang may nakatayong figura. Pagkaraan nito, tila naglaho na lamang sa kuha. Hindi na niya iyon muling nakita. May mga nagsasabing maaaring camera glitch lamang iyon at maaaring tama sila. Sa social media naman, paulit-ulit na lumilitaw ang kwento tungkol sa mga estasyong tila mas malamig kaysa karaniwan. May mga pasaherong nagsasabing may ilang sulok ng platform na bigla na lamang bumababa ang temperatura. Walang malinaw na paliwanag. May ilan namang nagsasabing maaring dulot ito ng ventilasyon o direksyon ng hangin sa loob ng estasyon. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na kwento ay tungkol sa huling pasahero. Ayon sa kwento, may mga konduktor at empleyadong minsan ay nakakakita ng isang pasaherong nakaupo sa pinakadulong bahagi ng bagon habang papasok na sa dipo ang tren. Ngunit pagdating sa inspeksyon, wala namang tao, walang opisyal na ulat na nagpapatunay rito. Naikwento lamang ito sa iba't ibang komunidad ayon sa mga taong nakaranas nito. Ngunit dahil paulit-ulit itong lumilitaw sa magkakaibang salaysay, hindi ito nawawala sa usapan. May isa pang kwento na mas nakaantig kaysa nakakatakot. Ayon sa ilang empleyado, may mga pagkakataong tila may naririnig silang umiiyak habang nagsasagawa ng maintenance sa gabi. Kapag hinanap nila ang pinanggagalingan ng tunog, wala silang nakikitang tao. May nagsasabing maaaring hangin lamang na dumaraan sa mga konkretong lagusan. May iba namang naniniwalang maaaring bunga ito ng pagod at mahabang oras ng trabaho at marahil, iyon ang pinakamakatwirang paliwanag. Ngunit kahit ganoon, may mga karanasang nananatiling palaisipan sa mga mismong nakaranas nito. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon din ng iba't ibang kwento tungkol sa mga estasyong naging saksi sa mga aksidente at trahedya. Natural lamang na ang mga ganitong lugar ay maging sentro ng mga usap-usapan at kababalaghan. Kapag ang isang lugar ay inuugnay sa malulungkot na pangyayari, mas nagiging mapagmatsyag ang isip ng tao. Mas napapansin ang bawat kakaibang tunog, bawat anino, bawat paggalaw. Ito ang tinatawag ng ilang psychologists na ang ating utak ay naghahanap ng kahulugan sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon.
At kung minsan, ang isang ordinaryong pangyayari ay nagiging simula ng isang urban legend. Ngunit hindi nito ibig sabihin na ang lahat ng nagkuwento ay nagsisinungaling. Maaaring totoo ang kanilang naramdaman. Maaaring totoo ang kanilang nakita. Ngunit maaaring iba ang paliwanag kaysa sa iniisip natin. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na bumibiyahe ang milyon-milyong Pilipino sa LRT at MRT. Karamihan ay ligtas na nakararating sa kanilang destinasyon. At marahil, sa libu-libong gabing lumipas, mas marami pa ring ordinaryong gabi kaysa sa mga kwentong naging alamat. Gayunpaman, may mga kwentong hindi basta nawawala. Paulit-ulit silang ikinukwento, hindi dahil napatunayan silang totoo, kundi dahil naging bahagi na sila ng kultura ng lungsod. Mga kwentong ipinapasa mula sa isang empleyado patungo sa bago, mula sa isang pasahero patungo sa kanyang kaibigan. At sa bawat pagsasalaysay, lalo lamang silang nabubuhay. Sa huli, maaaring ang tunay na misteryo ay wala sa mga istasyon, wala sa mga tren, at wala sa mga riles. Maaaring ang tunay na misteryo ay kung paano nabubuo ang mga alamat, kung paano ang isang karanasan, isang maling akala, o isang pangyayaring walang paliwanag ay unti-unting nagiging kwentong pinaniniwalaan ng marami. Kung sakaling mapadpad ka sa isang halos walang lamang estasyon sa hating gabi at makarinig ka ng isang tunog na hindi mo maipaliwanag, marahil ay may lohikal itong dahilan. O baka naman, isa ka na ring magiging bahagi ng susunod na urban legend na ikukwento ng iba. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod nating paglalakbay sa mga misteryo, kasaysayan at mga kwentong hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan.